Hindi, ano naman nung mali lahat ang konsepto ko ng Bilibid. Yes. Kasi dumating ako doon, 3 suot kong pantalon. 3 talaga. Dahil? Ay baka para pagre-rapin man lang ako, medyo mahirap-hirapan sila tanggalin, di ba? 3 pantalon Yun ang nasa isip ko talaga. Pagpasok ko doon sa selda, halika rito, sabi nung mayor. Kalbo yung mayor si Mayor Bunsoy. Oh. Laking tao na kalbo. Sabi ko, eto na, gulpihan na to. Ay, halika dito. Gulpihan na. Oo, maupo ka dito sa gitna. Gitna Ay, naku, patay. Ayan na. Tinitingnan ko ngayon yung mga mukha nito. Nako, 60 sila Dito ka, lumuhod ka. Nako, eto na yata. Ako, pinaluhod ako. Yung pala, born again. Oh. Piniray over nila ako. Ganon, dasal sila. So, umiyak ako. Kasi mali lahat yung konsepto ko. Naiyak talaga ako nung pinagdadasal nila ako. Dahil lang naramdaman nyo nun. Para akong binuhusan ng malamig na tubig Sabi ko, ang iniisip ko, away, iniisip ko, hindi. Very religious sila. Pagkatapos magdasal, may mga pagkain. Winelcome ako, tapos pinagtimpla ako. Naiyak ako, pasensya ka na, nagpa-flashback ako Pinagtimpla ako ng kape ni Mayor. Tapos binigyan niya ako ng mga Bible verses. Sabi niya, ganun lang yan. Isang araw, lalaya ka rin. Ganun, yung na very touching yung ano na yun. Ibang-iba dun sa in-expect Na niya. in-expect ko na saksakan to, gulpihan to. Siguro yun yung naging turning point ng buhay niya. Kasi paglabas niyo, naging ibang Robin Padilla na Yun talaga ang pinakamasayang time ng buhay ko talaga. Pero nung first night ko, nagdasal ako. Pasalamat ako sa Diyos na hindi pala ganun. Ako nakulong ako, wala akong pangkat. Hindi ako sumama sa gang. Hindi ako, nakita nila na mabuti naman nung hangarin ko. Kasi una kong nakita doon, kulang sa mga higaan. Humingi ako ng tulong sa mga artista, nag-donate ng... Paano niyo nahanap yung Islam? Comedy kasi ang tingin ko sa mga Muslim noon, rebelde Di ba? Kagagawa ko lang ng mista Isang araw may kumakatok sa... Sino yan? May humahanap sa'yo, Sultan. Sino Sultan? Sabi niya, Sultan Kiram. Sige po. Di punta ako doon sa visiting hall. Pagdating ko, isang matandang... Si Sultan Kiram pala ng Sultanate of Sulu, yung lumaban, yung 2013, nilusob nila yung Malaysia. Sabi niya, ikaw si Robin Padilla. Opo. Anong religion mo? Sabi ko, Jehovah's Witness po. Alam mo ba, ang Pilipinas, sabi niya, bago naging Kristiyano, Muslim. Hindi ko po alam yan. Ayan. Sabi niya, yan ang ituturo ko sa'yo. Ganun po. Bukas, sabi niya, papadalang kita ng mga preacher. Ang preacher muna. Next day, hindi ko alam na serious siya. Next day, may kumakatok na naman. Ang unang pasok sa akin, sabi niya, paano ka magdasal? Sabi niya, ano po ako, nagpapatira pa ako. Sabi niya, alam mo ba, ang Muslim, ganyan magdasal. Hanggang so yung ilang beses nilang balik doon, yung way of life na yung tinuturo sa akin, yun ang wala ako Tandaan mo, galing ako sa bisyo, Parang full rehabilitation ba? At dahil doon, naisipan kong gumawa ng therapeutic center sa Bilibid. Nagtayo ako doon. Kasi dahil sa kanila, at yun ang naging daan, nagtayo ako talaga ng Inmates Crusade Against Drugs. Kasi doon, ma'am, tumatalon sa 3rd floor ng mga bilanggo. Dahil? Sobrang high. Di ba ako nag-expose noon na meron talagang pagawaan ng bato sa loob. No? Inmates Custodial Aid. Yun kami. Kayo nagtayo nun? Tsaka si FPJ. Si FPJ. Siya ang nag-finance noon Di ba may purpose lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay? Palagay ko yun ang purpose ko, ma'am. Ano sa tingin niyo ang purpose? Bakit kayo kailangan makulong? Number 1 sa mga drug offender, yun talaga na nagkaroon ng programa ang Bilibid sa amin. So nagkaroon ng project para dun sa drug rehabilitation sa loob ng Bilibid. Yung personal. Nilinis ako. Dinala ako uli sa Diyos. Naging mabuti ako for some time sa aking ex-wife, sa mga anak ko, na
marami din tayong nasagip ng mga tao, drug offenders, pati yung mga pareho kong illegal possession of firearms. Libo, ma'am, ang lumaya dyan. Dahil dun sa Robin Padilla Law. Kasi nagkaroon nakulong kasi kami sa PD 1866 eh. Ito yung time ng martial law. Na pag nahulihan ka ng barel, makukulong ka ng 17 to 21 years. So nung nakulong ako, inilabanan namin to. Sabi ko, sinulatan ko ulit. Mahilig akong sumulat. Lalo kay Greg. Si Sir Greg kasi kasama ko sa RAM yan. Sabi ko sa kanya, itong batas na to, ano pa to? Martial law. Hindi na martial law ngayon. Ba't kami pinahihirapan pa nito? So sumulat din ako kay Senator Ramon Revilla, Senior. Gumawa sila ng bagong batas. Inamendahan nila yon. So from 17 to 21 years, bumaba ang mga sentensya namin to 6 to 8 years. So nung nakatatlong taon na ako, kalahati ng minimum, pwede ka nang bigyan ng pardon and parole. Kung nirekomenda ka. For good behavior, For dapat. good behavior. Kaya, ma'am, hindi ako lumuhod kahit kanino. Lumaya ako dahil hindi ako nagpa-ospital, hindi ako nagdrama. Lumaya ako dahil I served my sentence at nagpakabuti ako sa loob, tumulong ako sa gobyerno, nakalaya ako.